day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello mga Airsoft, Saturday ngayon, grabe, napakainit sa labas, napakainit ng kondisyon ng panahon. Saturday ngayon, may ihahabol tayong review and unbox no, para sa ating kay Airsoft na imimit natin somewhere in Manila. Okay, imimit natin. So, taga City Hall kasi to, no, si Sir, nag-work siya sa City Hall, si Sir Arvin Limuel Castro. Okay, bali, ilalive ko na. It is because, syempre, pag nag-meet kami somewhere dyan sa lugar ng City Hall, wala naman kaming pwesto para ma-demo and test fire ko yung unit niya, no? Kaya dito pa lang sa shop natin, bago tayo umalis, ide-demo and test fire natin para iaabot na lang natin sa kanya. Okay, no? But before that, shoutout ko lang yung mga item for shipping. Augusto, Lumbanya. Paantay lang po, bossing. Ito yung unit mo. Ito yung unit mo na ni-request mo for shipping. So, inaantay lang namin yung courier, nakapack na po. Okay? Kay Rico Hasa of Santa Barbara, Baliwag, Bulacan. Okay, then si Sir Dexter Ong, no, Surigao del Norte. Sunny Castillo, Kamangianan, Santa Maria, Bulacan. Okay, ito. John Lester, San Vicente, San Pablo, Laguna. Okay, then Dexter Agua, Gubang Bukid, Adlaw, Cebu City. At saka si Sir Vicente Aljo Habuen o Genti de Leon Valenzuela, no? So ito yung mga item natin for shipping. So paantay lang po mga bossing. Makakarating rin sa inyo to, no? Kumbaga talagang mapapakinabangan nyo rin itong mga to, no? Kaya lang for now, inaantay muna namin yung courier natin para pick up ito rito sa ating cave, sa ating shop, no? Okay, then, good morning, afternoon na. Good afternoon sa lahat mga ka-Airsoft. Mamaya, nandyan ako sa lugar ng, nasan tayo mamaya? Sa Quezon City, West Avenue. Nandiyan ako sa lugar ng Quezon City, West Avenue, mamaya around Quezon City. Ayun, in-announce ko lang, no? Tapos, ayun nga, sabi how much po sa shadow bossing, mag-message ka po para malaman mo yung detalye, no? Okay, ano ba yung nasa harap nyo ngayon? Ito yung unit na request ng ating ka-Airsoft na si Sir Limuel, Arvin Limuel. Unang-una ang gusto niya malakas. Ang request niya malakas. Ang request niya solid hawakan. Okay? Malakas, solid hawakan, matindi ang FPS. Yan ang request niya, no? Yun ang mga request niya. So, wish granted, bossing, no? At saka full upgrade, okay, no? Full upgrade, yun ang nire-request niya. Pero, meron siyang isang request, no? Sana raw mataas ang FPS. Ibibigay natin sa iyo yung mataas na FPS na nire-request mo, okay? Dito malalaman natin ngayon, may gas na ba ako? Mamaya magsuklay ka ha, ayusin buhok mo ha. Dito malalaman natin ngayon kung gaano kataas yung FPS ng nire-request ng ating ka-Airsoft, no? So, ano ba yung meron to? Nawala yung iba, okay? Itong unit na to, full upgrade. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Yun ang maganda rito sa unit na to. At isa pa sa lahat, naka-anti-freeze nozzle. When I say naka-anti-freeze nozzle, nakakatulong yan, no, yung anti-freeze nozzle para hindi ganun lumalamig yung magazine mo, hindi ganun lumalamig yung unit mo pag nagpa-firing ka. We all know na ang gusto ng Airsoft is yung mainit na panahon. Alam naman natin yon. Yung mainit na panahon ng gusto niya. Ayaw niya yung yung panahon na malamig. Kaya nga ang Airsoft, mas maganda pag nilalaro mo sa outdoor, okay? Meron lang ang question dito, ang sarap sagutin. Big man, di ba gun ban ngayon? Bawal bang mag-Airsoft? Yun. Yun ang tanong, no? Actually, mga ka-Airsoft,
bawal at hindi bawal. Okay, bawal. Bawal ilabas kahit hindi gun ban. Yung airsoft mo, bawal mong ilabas sa kalsada, bawal mong ilabas sa kalye, bawal mong isukbit habang nagdadrive ka, bawal mong isukbit habang nagbabiyahe ka, bawal mong ilantad sa dashboard pag nagbabiyahe ka, bawal mong ilagay sa box ng motor pag nagbabiyahe ka. Okay? Hindi bawal. Hindi bawal kung naglalaro ka sa loob ng bahay mo, sa loob ng garahe mo. Hindi bawal kung ibinabiyahe mo siya at nakakonceal siya, nakabalot, nakapak. Hindi bawal yon. Hindi bawal kung naglalaro ka dun sa likod bahay mo, sa terrace mo, sa garahe mo. Hindi bawal yon. Hindi bawal kung responsable ka. Okay? Bawal lang naman yung iskandalo. Bawal ilabas, bawal ipakita sa labas, bawal ipagyabang sa labas. No? Karaniwan lang naman napapahamak is yung mga taong hindi masabihan. Hindi karamihan napapahamak is yung taong makukulit, pasaway, 'di ba? Kasi sinabi na bawal ipagyabang sa tropa, bawal ilabas. Ikaw naman to, ilalabas mo pa ng bahay, 'di ba? 'Yon, bawal 'yon. Tandaan nyo, kahit gun ban, meron pa ring limitasyon 'yan, no? Kahit toys to, meron pa rin limitasyon 'yan. Hindi mo pwedeng ipagyabang to kahit toys kasi still ang airsoft is a high-end replica ng tunay. Pwedeng pagkamalan, pwedeng mapagkamalan siya na tunay, pwede siyang sabihin natin to na akalain ng mga tao na tunay. So pag nangyari yon, ang tendency magkakaroon ng alarma, syempre hindi magiging komportable yung mga taong nasa labas, kaya ang airsoft kailangan hindi pwede sa taong hindi mapagsabihan, hindi pwede sa taong may saltik, no? Hindi siya pwede sa taong may saltik, hindi siya pwede sa taong merong something sa pag-iisip, no? Kaya nga sa pagkuha ng barel, 'di ba? Importante kumukuha ng neuro, may neuro exam sa pagkuha ng barel, talagang tinetest kung yung temperament ng isang tao, kung gaano yung pag-iisip ng isang tao, di ba? Okay, what is good and special about this mga airsoft? Naka-optic front and optic rear na. Fully upgraded to. In-upgrade ng inyong lingkod, Big Man. Okay, no? Itong unit na to is malakas na to. Kasi bakit? In-upgrade namin ng FPS nito. Mamaya makikita ninyo. Ang isang 2011, normally merong FPS na 350 to 380. Pero ito, malalaman natin mga airsoft in just a while. Okay? Ngayon, super na. Pa-check na lang. Ha? Okay, ngayon ito, maglalagay tayo ng silicone oil. Never tayo nagpapabaya sa silicone oil kasi ayaw nating masisira yung unit natin. Okay? Press natin yung valve, mga airsoft, then spray. Then, ganun din dito sa ilalim. Okay? Then, sa unit natin, kailangan lagi ilak manually, spray dito sa slide stopper, then, spray tayo doon sa nozzle, yung color red. Ayan, naka-anti-freeze nozzle yan. Then, release, then rest. Okay, napakasarap nito yung unit na to. 6.0 siya, nakita nyo naman. Ang 5.1, mas maiksi ng bahagya. Napakaganda nito, napakasarap, napakalakas. Pang tatay, pang tatay, pang mayabang, pang matikas, para sa lahat. No? Napakaganda. Ito mga yan, mga sticker lang yan, pwede nyong alisin yan. Pwede nyong pwede nyong alisin yan, kayo na ang bahala para mas magmukha siyang matika. Syempre, 'di ba? Pag mga wala ng sticker. Okay, so let's begin mga airsoft. Meron na silicone oil, maglalagay na tayo ng gas, no? Okay, tapos syempre i-chrono natin tong unit na to. Okay, upside down, then press down. 1 2. Okay, 2 seconds lang, okay na. Bakit to? Ay, siya nga pala, sorry. 12 kg capable tong unit na to and 14 kg. Okay? Ang nilagay ko is 12 kg. So, para makuha natin yung eksaktong result niya sa chrono. 12 kg and 14 kg pwede to. Huwag nyo nang lalagyan ng CO2 kasi masyado na magiging malakas, no? Ay, papakita ko sa inyo yung chrono nito, no? So, hatakin pa baba, put your right thumb here. Nasa isa kong reloader, wala nang bala to. Ay, sorry.
Okay? Much better mga ka-airsoft kung meron po kayong reloader para po hindi kayo mahihirapan maglagay ng bala. Kung wala kasi kayong reloader, ang tendency natin is isa-isa nyong ilalagay yung bala. Grabe, napuno ko. Sorry, no? Ang maximum rounds is 27 pero ang recommend ko lagi 20 to 23. Pagpasensyahan nyo na, napasarap ako ng pump sa reloader na puno ko. Okay? Ngayon, chrono tayo para makita natin kung gaano siya kalakas, malaman natin kung gaano siya kalakas. Mga ka-airsoft, malamig yung panahon dito sa shop. Whatever the result, add na lang tayo ng 15 FPS, no? Ang lamig kasi nakatutok tayo sa aircon. So, pag ganyan, alam niyo naman, pag nakatutok tayo sa aircon, malakas talaga ang ibinabawas sa lakas ng unit, no? Kaya nga, ayan, kung mapapansin ninyo, ang hawak ko sa magazine palagi ganyan. Bakit? Yung body temperature ko itina-transfer ko rito para hindi siya ganong malamig. Medyo ano to. Sala mo. Akala mo manginginom ka eh. Okay na. So pasok na natin. Upgraded po ito mga ka-airsoft. Huwag kayong magtataka kung bakit siya malakas. Huwag kayong magtataka kung bakit. Pwede nyo nalabas sa sakyan? Huwag kayong magtataka, patulong ka kay Jason. Huwag kayong magtataka kung bakit mas malakas to dun sa unit ninyo kasi upgraded po ito. Okay? Pasok po natin. Kasa, ready to fire. Firing! Single fire muna. Single fire lang pala to. Chrono test tayo, first fire. Firing! Sige, pakita mo. 426. 426, no? Ayan. Makikita nyo ang mga rifle natin 400 to 420 ang lakas. Halos kasi lakas na siya ng rifle. Firing. 408. 408 firing. 410. Yan. Nasa 400 FPS siya, mga airsoft, no? Normally dapat 350, 380 ganun lang yan. Pero tumutungtong ng 400 plus plus malamig pa rito. So, ano yung unang chrono? 420. 420 something. Mga nasa 430, 440 FPS to. Okay? Using 12 kg. Siyempre, pag gagamitan nyo siya ng 14 kg, mas magiging malakas siya. Mas masakit, mas mahapdi. Ngayon, ang gagamitin yung bala rito, using 12 kg, pwede na kayong gumamit ng 0.20, 0.23, 0.25, 0.28. Pero pag using 14 kg, gamit na kayo ng 0.30 rito kasi medyo magwawabol yung bala kasi malakas to no? Nasa 400 something FPS na siya. Lalo na kung mahangin ng panahon, makaka-experience kayo ng pagwawabol ng bala. Ibig sabihin, malakas yung unit para do sa balang ginagamit nyo. Kaya pwede kayong mag-adjust ng gradual, no? Mas ng susunod na mas mabigat, no? Pero wag niyo naman laging gagamitan ng mabigat kasi mahihirapan naman yung unit ninyo. Okay? Okay mga airsoft, proper way ng posture, finger out palagi, kailangan lagi nasa labas yung daliri, wag ipapasok unless ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, syempre. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Bakit discuss ko lang, no? Pag nag-open slide, bakit minsan sumasablay ako, no? Kasi ganito mga ka-airsoft, merong mga unit na pag nirelease mo yung magazine at pinulback mo to, bibitaw yung slide stopper. Diba? Bibitaw siya. Ito kasi ang 2011, hindi bumibitaw. Halimbawa. For example, the Glock. Ayan, naka-open slide siya. Halimbawa, naka-open slide siya. Pag pinulback ko to, bibitaw na siya. May mga unit na ganon. Pero ito kasi, hindi siya ganon. Ayan, pag pinulback ko, hindi siya bumibitaw. So, you need to kailangan mong i-access tong slide stopper. Yan, di ba? Hindi lahat ng 2011 ganon. May mga 2011 na pullback, bibitaw na. Tignan natin ang isang 1911 .
To, 1911. Try din natin to. Actually, hindi ko kabisado yung lahat ng unit, ha. Ayan, ha. Ayan, ha. Pullback. Oh, ayan, di ba? May mga unit na pullback mo lang, bibitaw yung slide stopper. May mga unit talaga na hindi. Kaya minsan, nagugulat siguro kayo pag sinabi kong release the slide. Ipo-pullback ko, tapos ayaw. Pero, bigla kong i-access to. Ayun, di ba? May mga unit na gano'n. Oh, katulad nito. Ayan, oh. Open slide. Release the magazine, then release the slide. Pullback ko. Oh, pwede, di ba? May mga unit na gano'n. Itong unit na to is hindi siya gano'n, no? Ayan, oh. Ayan, ayan, ha. Pullback ko. Oh, ayaw, di ba? Oh. Ayaw. Kaya kailangan mong i-access dito. Okay, no? Then, rest the hammer. Ayun. Rest the hammer by pressing the trigger. Sa tandaan nyo, sa tuwing nakababa to, ready to fire yan. Delikado yan. Okay? Kaya kailangan ibalik ninyo sa pagkakarest. Okay, yun. Then, itong magazine na to, nilagyan natin ng 2 seconds. Actually, maraming laman to. Kasi upgraded tong unit, no? Pag upgraded yung unit, pinapatipid namin siya sa gas, sinasakal namin siya sa consumption nang hindi naaapektuhan yung FPS. Okay? Kayang-kaya natin gawin dito sa Bigman yun dahil alam natin yung technology kung paano palakasin yung isang pistol nang hindi mamumulubi yung user sa gas. Okay? Ayan, napakaganda. So, yung unit na yan, katulad niya, no? Ang dami pang laman yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nakapag-fire tayo kanina ng 25 rounds. Plus 10, di nakaka-35 na tayo. Di ba? Ngayon, apektado tayo nung aircon, no? Apektado tayo nung buga ng aircon. Ang bilis lumamig ng magazine natin, no? Kaya nga, sabi ko sa inyo, kung tayo naglalaro dun sa outdoor, dun sa labas, maganda. Di ba? Dali. May message dito. Big man, are you sure na accurate yan? Okay. Ito, nag-message si Sir, si Sir Arvin, yung may-ari nito. Yes po. Yes, accurate po. Papakita ko sa inyo, sir. Gamit tayo ng mabigat na bala. Bigyan mo nga ako mabigat na bala. Hindi, sige, hindi. Kahit 0.20 lang. Ipakita ko sa inyo, boss, mag-fire tayo sa labas. No? Okay. Look, labas mo na lang yung dalawang camera. I-stop mo muna yung isa. Oh, dagdag. Paano? Ipapakita ko sa camera yung baril. Hindi ako makakasipat pag ganyan. Hindi ako makakasipat pag ganyan. Hindi, dito na lang. Dito ako sa likod ng camera. I-zoom mo ngayon. I-zoom mo. Zoom. Yan. Zoom natin, ha. Ayan, ha. Ayan. Mga karso pa, gusto ko kasi ipakita rin sa, ayan, nakikita nyo naman mahangin, di ba? Gusto kong ipakita rin sandali. Ayan. Gusto kong ipakita rin sa ka-airsoft na kung gaano siya ka-accurate. Sandali, ayusin ko lang yung camera. Yan. Ayan, okay? Kita ba ko? Kita ko rito, Lop? Kita ko? Dito? Ay, hindi. Firing ko na. Hindi ako kita, ha? Ang kailangan makita yung target para makita nila yung bala. Okay? Firing. Nakita yung bala? Kita? Kita? Ayan. Hindi, nakita yung balang umaano. Ayan. Okay. Open slide. Okay? Open slide kasi wala ng bala. Okay? Pasok na tayo sa shop. Accurate pa rin siya. Ipinakita niya yung pagiging accurate niya. Okay? So, ito yung unit mo. Release magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, tignan mo, dami pang laman nito.
Di ba? Kasi nag-fire tayo sa labas. Mainit dun sa labas. So, expected mo na matipid yung unit dahil mainit sa labas. Ngayon, pag nagpa-firing ka sa malamig na lugar, yon expected mo na malamig talaga, no? Okay, so may kukunin lang ako, pakita ko lang ulit dito. Pakita ko yung yung upgraded versus the non-upgraded, sandali. Okay? So, pakita ko lang sa inyo, mga Airsoft, this is the Godfather 6.0 na non-upgraded. And this is the upgraded. Ito yung unit ng ating ka-Airsoft, Sir Limwell. Okay? Ayan, mapapansin niyo kasi natin, ilock natin manually. Ayan, no? Tingnan nyo, Ito yung unit na hindi upgraded. Ayan, no? Ayan. Hindi upgraded to. Bago to, hindi upgraded. Kararating lang na stock, hindi siya upgraded. Ito yung unit na upgraded. Ito yung itinespar natin. Ito yung unit ni Sir Limwell. Hindi kumakalog. Ayan, no? Ito. Ito may kalog pa. Kasi hindi pa siya upgraded. Ito upgraded. Okay? Ngayon, ayan, makikita nyo. Wala siyang kalog. No? Yung naka-fix outer barrel yan. Ito, kumakalog. Kasi hindi pa ito naka-fix outer barrel. Okay? Ayan, para lang makita nyo yung difference ng naka-upgrade sa hindi naka-upgrade. Parehas yan. Parehas ng itsura, parehas ng laki, parehas ng model, parehas ng brand. Okay? Upgraded versus the non-upgraded. Yan po yung pinagkaiba ng unit. Okay? Dito lang sa Bigman meron yan. Wala kayong makikita, wala kayong makukuha ganyan sa iba. Dito sa Bigman, quality unit ang binibili nyo. Wala kaming pakialam, kahit konti lang ang benta namin. Basta ang importante, quality yung binibenta namin. Okay? Yun. Mga Airsoft, maraming salamat po. Yun lang po muna for now. Pero, ang dami pa na nag-message. Gusto magpa-shoutout. Naki-box mo na tong unit ni Sir. Para madala. Hoy, hindi ko napansin, no? No, okay, simulan natin sa huli. Okay, pa-shoutout po from Butuan City. Sabi ni Roland Madis. Hello, Sir Roland. No, good morning, Boss Bigman. Sabi ni Rogelio Blas. Victor Torres, good morning. No, okay. Good morning po, Sir Bigman. May PM po ako about sa shadow na nakuha ko kahapon. Salamat po, Sir Eli Concepcion. Sige po, tignan po natin, no? Then, Sir Bigman, kayo po pupunta sa Quezon. Kailan po kayo pupunta ng Quezon Province? Actually, Jeric, hindi kami pumupunta ng Quezon Province hanggang San Pablo, Laguna lang kami, no? Kung gusto mo magpasabay ng unit, mag-message ka. Pupuntahan ka namin dyan, mag-meet tayo San Pablo, Laguna, no? Meron kaming meron kaming property dyan. Ito, calling all San Pablo, calling all taga Quezon, Chaong, Dolores, basta, lahat ng part ng Quezon Province na gusto nyong makapili ng Airsoft, no? Meron kaming property dyan banda sa San Pablo, Laguna, malapit sa Meralco. Meron kaming property diyan, bahay, building. Pwede kayong pumunta ron, pwede tayong mag-meet doon, magpa-schedule kayo. Magdadala ako ng unit, no? 50 pieces, 10 rifle, 10 rifle, 50 pieces na pistol. Pwede kang pumili on the spot ng unit, no? Calling all taga Bicol, Bicol, Quezon Province na gustong pumili ng unit on the spot, pwede po ako dyan sa San Pablo, Laguna. Meron po akong property dyan, may bahay and building ako dyan sa San Pablo, Laguna. Pwede tayong dun mag-meet, dun ka pumili mismo, no? Para safe ka, no? Para hindi ka kakaba-kaba, di ba? Okay, no? So, ayun, magkita-kita tayo mga Airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinabuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Si OD, sabi ni Jace, sino to? Jinsan, yes, pwede naman, pwede po, basta around Luzon, no? Tapos, pa-shoutout, Renz Valderrama, sabi ni John Mark Ivera. Hello, no? Hello sa inyong lahat, mga Airsoft. Mga Airsoft, sa mga nag-share ng live video natin, maraming salamat.
Sa mga hindi pa nag-share, pa-share po yung live video. Kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, share nyo po yung live video natin. Thank you po and have a blessed day.